Yan, magandang umaga po. Tayo po ay mag-aaral patungkol po dun sa tinatawag na theology. Napakarami pong videos online ang mas komprehensibo ang pag-aaral patungkol po dito. But ang gusto ko lang po mangyari sa pag-uusap na ito is mas simplihan po natin. Dahil hindi naman po ako, obviously hindi naman po ako Bible scholars, po ay nagbasa lang rin, natuto, nakinig, nag-aral. Gusto ko lang po itong i-share sa inyo. Ngayon po, pag-uusapan natin yung isa sa controversial na topic at most common topic din naman po sa mga churches at maging dun sa mga feed siguro sa inyong Facebook kung nakikita natin. Is regarding about God o kung tawagin ng mga scholars ay theology. Ano ba ang theology? Okay? Ang theology ay galing sa dalawang Greek word na salita, ang theos at logos. Ang theos ay literally means as God, and logos literally means as word or study of. So kung sasamahin po natin, ang theology is study of God, study about God. So ito po ay pag-aaral patungkol po sa Diyos. Marami pong sangay ng theology. Kung kayo po ay mag-aaral sa mga Bible school, sa mga seminaryo, marami pong sangay yan. Nandiyan po yung systematic theology, historical theology, biblical theology, practical theology, at marami pa pong iba. So, sa separate videos ko na lang po siguro i-explain lahat ng mga klase ng theology na yun. Gusto ko lang pong ipaalam sa ating lahat na ang theology po ay hindi lamang po para sa mga pastors, sa priests, or sa mga Bible school students, Bible school graduates. Ang theology po ay para sa lahat. Dahil kung titingnan po natin, ito po ay pag-aaral patungkol sa Diyos. Kung ikaw ay isang mananampalataya or isang tao nag-aaral sa salita ng Diyos, maaari kang i-consider as theologian. Dahil pinag-aaralan mo to regardless of your faith, regardless of your belief, regardless of your denomination or religion, ay ikaw ay matatawag na isang theologian. Okay? Ang theology po ay isang art and science. So makikita po natin na ito po ay isang art. Bakit siya tinawag na art? Kasi po ang pag-aaral po ng theology, it requires commitment. Pansinin po natin yung mga artist po, kagaya ng mga painter, buong buhay po nila, kinumit po nila yan para po mapaganda, ma-develop yung kanilang artistry sa mga painting na ginagawa nila. Ganon din po sa theology. Hindi po ito nakukuha overnight. Minsan kailangan natin talagang i-commit yung buong buhay natin dito. Pangalawa, kailangan din po natin ditong mag-invest ng oras, na mas mahabang oras, in fact. Kasi ito po ay pag-aaral ng malaliman patungkol po sa Diyos. Okay? At kailangan din po ito, kaya tinawag na art, kailangan din po ng mataas na appreciation. Minsan, kabalikan natin yung painting example natin kanina. No? May mga painting minsan na di natin maintindihan, di natin makuha yung intention agad nung painter, pero mas naiisip natin yung appreciation sa hard work na ginawa nila. Sa theology, it is an art kasi kailangan din minsan ay pairalin din natin yung appreciation natin doon sa hard work na ginawa ng Diyos sa salita niya. Makikita natin. Ito po ang katotohanan niyan. There's a lot of mystery in the Bible. At hindi po lahat yan ay nakukuha natin sa mga books or sa mga textbooks sa Bible school or sa church. Kailangan lamang po ng mas mataas na appreciation. Okay? Sabi rin ito, theology is a science. Okay? Bakit science? Kasi po, ang pag-aaral po ng theology ay may method. There's a method of process. Hindi po ito basta-basta lang na-develop, kundi meron pong proseso na sinusunod. Okay?
Ito po ay may order. Tamang order po. May chronological order at hindi po ito basta-basta nakuha lang po natin o cherry picking lang ng mga passages sa Bible. May pagkakasalansan po at maayos po ito. Meron din po itong logic and reason. Kagaya po ng mga scientists sa kanilang mga invention, ginagamitan po nila to ng logical and rational and reasoning sa bawat teorya na nilalabas po nila. Ganun din po sa theology. Meron din po tayong ina-apply na logic, may ina-apply din po tayong reason. And as a rational being, ginagamit din po natin ang ating isipan para lubos na maunawaan natin kung sino si God. Okay? At ito rin po ay gumagamit ng tinatawag na standard of evidence. Sa mga Kristiyano po, ang standard of evidence ay ang Bible. Okay? Kasi po, ito po ang pinakamatibay na ebidensya natin about the existence of God. Okay? Sa science po, ang tawag nila dyan is empirical evidence. Ito yung mga ebidensya na mga pwede nilang i-test, i-try. Pero sa standard of evidence naman ng mga Kristiyano, Bible is the standard of evidence na meron tayo. So, yan po ay isang maiksing pa yung paliwanag kung ano po ang theology. So, kung meron pa po kayong gustong subject suggestion na topic, you can comment po. And please like and subscribe our video. Salamat po.